mom. Today we are going to discuss about the production of goods and services. This topic focuses on how businesses create products and provide services that people need and use every day. It also explains the resources, workers, and processes involved in turning raw materials into useful outputs. Understanding production helps us see how the economy works and why it is important in our daily lives. So, before you start a business, you should know or have an idea of the buyer for your product or service will be. In short, you can ask yourself, who is the market for my products and services? First, let's talk about what is production. So productions may be defined as the processing and or assembling of raw materials by workers using machinery and equipment to produce a product or provide service. Ito ang proseso ng paggawa ng produkto gamit ang materials at tao para may maibintang produkto o serbisyo. It is the creation of utility. Utility means satisfaction. Goods and services are produced to satisfy human wants or needs. It requires a set of inputs to yield a set of outputs. Ito ang lahat ng resources na ginagamit sa paggawa gaya ng materials, manpower, machines, at money. There are 4 steps para maganda ang kinalabasan ng iyong products. First, operation represents the main step in process, method, or procedure where the raw material is changed into something else. Ito yung main process or procedure para makagawa tayo ng products. Like for example, yarn. Through weaving, makagawa tayo ng clothes or damit. Another, first fruits, makagawa tayo ng fruit juice. So, mayroong proseso. And this is called operation. Second is assembly. Assembly is putting parts together to form a final product. A radio set is formed by putting together coils, resistors, transistors, and other parts. So, assembly, ito ang pagsasama-sama ng mga parte o mag-assemble para makabuo ng isang produkto. Like for example, sa TV, kinakailangan na i-assemble yung mga parts sa TV para makabuo o gumana ang TV at dapat na ilagay lahat yung parts nito. Next is finishing. Mean painting, varnishing, polishing, trimming, cleaning, and glazing among others. Dito na types ay ito na yung pagpapaganda at pag-ayos ng produkto bago ibenta. Nilinisan na natin, fina-finalize ang items o produkto na ating nagawa bago ibenta. And last is inspection. Make sure that the operation has been carried out correctly as to quality and quantity. Ito ang pagsusuri kung tama at maganda ang kalidad ng produkto. Sinusigurado nito na walang sira at pasado sa quality ang produkto upang maging satisfied ang ating mga buyer. And now, let's proceed the factors of production. First is land. Includes natural resources such as forests, mountains, and bodies of water like rivers, lakes, and seas. Ang land ay tumutukoy sa lahat ng likas na yaman galing sa kalikasan gaya ng lupa, bundok, kagubatan, ilog, lawa at dagat. Ito ang pinanggalingan ng raw materials tulad ng kahoy, isda, at mineral na ginagamit sa paggawa ng produkto. Kabilang na rin dito yung pwesto o pinagtutukuran sa iyong business. Second is labor. Refers to both physical and mental efforts like the works of farmers, fishermen, workers, clerks, lawyers, teachers, and doctors, among others. Ito yung physical at mental na effort ng tao sa paggawa ng produkto o pagbigay ng serbisyo, kasama rito ang trabaho ng mga magsasaka, mangingisda, at iba pang workers para sa imong business. Third is capital. Pertains to machines, equipment, buildings, and other physical resources which are used in the production of goods and services. This an economic definition. Ito yung mga gamit na tumutulong sa production tulad ng machine, tools, buildings, at equipments. Hindi ito tumutukoy sa pera lang, kundi sa mga bagay na ginagamit upang makagawa ng produkto o serbisyo. Last is entrepreneurial ability. Coordinates the other factors of production such as land, labor, and capital. It is the spirit of enterprise. Without such ability, the other productive resources tend to be inefficient. Dapat may kakayahan ng isang entrepreneur na pagsamahin at pamahalaan ang land,
labor at kapital para makabuo ng produkto. Siya ang nagdedesisyon at nagre-rest sa negosyo. Kung wala ang entrepreneurship o kakayahan na pamahalaan ng maayos, ay hindi uusad ang production. And then, let's proceed the cost of production. Cost of production represent the payments for the factors of production. These affect the ability and willingness of entrepreneurs to produce. Ito ang lahat ng gastos na binabayaran para makagawa ng produkto o serbisyo. Ito ang nagiging basihan kung kikita ba o malulugi ang negosyante. The cost of product is made up of three parts: direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. First is direct materials are material inputs that become part of the product. Ito ang mga materials na literal na nagiging parte ng produkto. Example, kahoy sa paggawa ng upuan, tila sa paggawa ng damit, asukal at gata sa paggawa ng cake, bakal sa paggawa ng kutsilyo. Next is direct labor includes the workers whose outputs are closely related to or associated with the making of the product. Ito ang sweldo ng mga manggagawang direktang gumagawa ng produkto. Example, mananahi ng damit, karintero ng mesa, panadero, assembler ng cellphone. Third is manufacturing overhead are all other costs incurred in making of the products but do not become part of the product. Ito ang iba pang gastos sa pabrika na tumutulong sa production pero hindi nagiging parte ng produkto. Mga halimbawa ng manufacturing overhead is the use of the building machine and equipment and their maintenance and replacements. So, bayad sa repair ng makina, maintenance ng factory building. Next is power, fuel, lubricants, water, heating, and supplies used to keep the manufacturing resources running. Mga gastusin para gumana ang production. So, kuryente sa pabrika, tubig sa paggawa ng produkto, gasolinang ginagamit sa makina. And then another salaries or wages of all workers who are not directly involved in the making of the product, such as the owner, manager, and the foreman. So, sweldo ng mga taong hindi direktang gumagawa ng produkto pero mahalaga sa negosyo. Like for example, manager, owner, foreman, and security guard. So, next example is transport cost of raw materials and office costs such as stationery printing, telephone, and postage. So, bayad sa delivery ng kahoy o bakal, pamasahe ng truck, at gastos sa opisina. Ito lahat ang gastos kapag ikaw ay mag-business. Kaya sisiguraduhin natin na makagain tag profits o makaginansya ta sa atong business upang hindi tayo malulugi. Next is making production efficiency your goal. So, as production manager, you should be concerned with the economical and efficient utilization of inputs to produce outputs. Ang production efficiency, ibig sabihin ay pinakamalaking output sa pinakamababang gastos. Halimbawa, kung mas kaunting materyales at oras ang nagamit pero maraming produkto ang nagawa at maganda ang kalidad, ibig sabihin efficient ang production. Sa madaling salita, ang goal mo ay bawasan ang pagsayang sa oras, pabilisin ang proseso, pababain ang gastos, pataasin ang quality at dami ng produkto. So what is productivity of materials? We say that there is an increase of 10% in utilization of materials if a skillful tailor is able to cut 11 suits from a bale of cloth, from which an unskilled tailor can only cut 10. Ito ay kung gaano kaayos at kaepektibo nagagamit ang materials sa paggawa ng produkto. Kapag mas marami kang nagawang produkto gamit ang parehong dami ng materials, ibig sabihin tumaas ang productivity. Like for example, kung isang bihasang mananahi ay nakagawa ng 11 suit mula sa isang rolyo ng tela, samantalang ang hindi bihasa ay 10 lang, ibig sabihin mas efficient ang paggamit ng tela ng bihasa, mas kunti ang nasasayang na tela, mas mataas ang productivity.
Next is productivity of labor. If a worker who has usually been producing 40% of product per day was able to raise his production output to 60 units because of improved work methods, then the productivity of the worker has increased by 50%. Ito ay sukatan kung gaano karami ang nagagawa ng isang worker sa isang takdang oras. Kapag mas dumami ang output niya sa parehong oras ng trabaho, tumaas ang productivity. Like for example, kung dati ang isang worker ay gumagawa ng 40 units sa isang araw, tapos naging 60 units dahil sa mas magandang paraan ng pagtatrabaho, ibig sabihin mas naging productive siya. Mas marami ang nagawa niya sa parehong oras ng trabaho. And last is productivity of machine. A machine was observed to produce an average of 1,000 pieces of a particular component per hour. Adjustment of the speed of the machine increased its production volume to 1,300 pieces per hour. Ito ay kung gaano karami ang nagawa ng isang machine sa isang oras o sa isang araw. Kapag na-adjust ang makina at mas dumami ang output nito, tumaas ang machine productivity. Example, kung dati ang machine ay gumagawa ng 1,000 pieces kada oras at pagkatapos ay naging 1,300 pieces dahil sa speed adjustment, ibig sabihin mas efficient na ngayon ang makina at mas mabilis ang production. In short, ang kaibahan sa tatlo ay ang materials productivity, mas maraming produkto sa parehong materyales. Ang labor productivity, mas maraming output ng worker. Ang machine productivity ay mas maraming nagagawa ng makina sa parehong oras. And now, let's proceed to plan your work. If you do not plan and schedule your production properly, you will waste a lot of expensive production time. Kung hindi maayos ang pagplano at pag-schedule ng production, masasayang ang oras at pera ng negosyo. Ang planning ay tumutulong para tuloy-tuloy ang trabaho at walang aberya. Kapag naubusan ka ng materials habang gumagawa, titigil ang production at masasayang ang oras. Example, nasa gitna ng paggawa ng tinapay pero naubusan ng harina. Hihinto ang trabaho hanggang may dumating na bagong supply. So, with planning, you can anticipate the problems that are likely to occur. First, plan the delivery and supply level of materials and purchase parts so that you never run out of stock. Dapat planado kung kailan darating ang materials at gaano karami ang dapat stock para hindi maubusan. Example, alam ng manager na mabilis maubos ang tila, kaya nag-order na siya ng maaga bago ito maubos. Next is, plan the jobs to be done so that as soon a worker has finished one job, there is another ready for him. And dapat sunod-sunod ang trabaho ng workers para walang masasayang na oras o walang tambay. Example, kung tapos na ang isang worker sa pagputol ng kahoy, may nakaready na agad na task tulad ng pag-assemble. Last is, plan your machine maintenance so that machines stop only when you want and do not break down during production. Dapat regular na chine-check ang machine para hindi masira bigla sa gitna ng production. In business, dapat nakaplanado na lahat upang maging maayos at maganda ang takbo ng ating negosyo. And now, let's proceed to produce quality product. You are in business not only to earn profit for yourself, but also to serve the needs of your target market. For every product or service you sell, you will get a corresponding return in terms of revenue or profit. Conversely, the customer who buys your product expects to get his money worth in terms of the product's utility or functional value to him. You should bear in mind that if the buyer is satisfied with the quality of your product, you can expect repeat orders or continuous patronage from him. Aside from keeping satisfied customer, maintaining product quality goes a long way in reducing cost of production and improving productivity.
So, how to develop and improve product quality? First is control manufacturing information. You should see to it that your production workers are given complete, easy to understand, clear and simple instruction on the process of production. So, siguraduhin na ang workers ay may malinaw at kumpletong instruction kung paano gagawin ang produkto. Example, may nakaprint na step-by-step guide sa paggawa ng sapatos para hindi magkakamali ang mananahi. Second is control purchase and storage of raw materials. You should obtain the correct materials of defined quality from suppliers and see to it that these are appropriately stored to prevent spoiling or deterioration. Dapat tama ang quality ng raw materials na binibili at maayos ang pag-iimbak para hindi masira. Example, ang tila ay tinatago sa dry place para hindi masira o mangangamoy. Next is control manufacturing process. Prevent the fabrication of defective products by infection points or simple. Routine checks on important process or step. Maglagay ng inspection sa bawat mahalagang step ng production para maiwasan ang sira. Example, may checker sa assembly line na nagsisigurong tama ang pagkakabit ng parts. Next is control finished products. Verify by means of adequate tests and criteria to check whether the finished product meets the quality standard or not. Bago ibenta, dapat sinisigurado na pasado sa quality ang final product. Example, tinitest mo na ang electric fan bago ibenta para siguradong gumagana. Number 5 is control measuring instrument and test equipment. Schedule periodic calibration and adjustments or maintenance of test and process equipment for adequate control. Siguraduhin tama ang sukatan at gumagana ang testing tools. Example, ika-calibrate ang timbangan para siguradong tama ang bigat na sinusukat. Last is control corrective action. Use information from control areas 1 to 5 to ensure that deficiencies affecting quality and promptly systematically detected and corrected. Kapag may problema, ayusin agad at alamin ang dahilan para hindi na maulit. Example, kung may maraming sirang produkto, iniimbestigahan ang dahilan at pinapalitan ang maling proseso. And the discussion will be continued to my co-classmate Arnel Patalinghog. So, good evening po ma'am. Ako po si Arnel Patalinghog. So, ipagpapatuloy po natin, manage and control your inventories properly. Inventory management and control means that you must take care not to have too much nor too little of the required stocks. In other words, neither overstock nor understock. So, ibig sabihin po nito ay ito yung pagkontrol ng wasto sa gamit ang pag-inventory. Gamit kasi ang inventory management ay mas makukontrol mo yung dami, mas makontrol mo yung pag-aalaga o pagsubaybay sa mga paninda mo o mga supply mo sa negosyo. Exactly, sa negosyo. Ibig sabihin nito ay kailangang tama lamang ang dami ng stocks, hindi sobra at hindi kulang. Walay masobra, wala po'y makulangan. So, dito sa overstock ay kapag sobra kasi ang inventory or inventaryo mo ay maaring masira ang mga paninda mo o mga supplies. Maaring ma-expire, maaring hindi maibenta ang mga produkto na yung ibebenta. At dahil dyan ay maaring masayang ang puhunan ng iyong negosyo at pwede pang malugi. Syempre kung dahil overstock o sobra yung mga paninda mo, hindi mo ginamit yung inventory, ay maaring malugi ka talaga. So kinakailangan talaga na katamtaman o hindi kulang, hindi sobra ang paninda mo. Dito sa understock ay kapag kulang ang inventory ay maaring maubusan ang paninda, hindi matutugunan yung demand ng customer at maaring lumipat sila sa ibang tindahan. Halimbawa sa
halimbawa, kapag ako ay bumibili sa Wanita, so kailangan ako og toyo niya. Pag abot na ko dito sa Wanita, wala ko'y nakita ang toyo, so mangita ko og laing store nga mapalitan. So sayang ang income na unta to, or kanang halin na unta to, imbis dito sa Wanita ang halin nalain na lang nabalhin sa laing store. So kinahanglan talaga no ang inventory, gamit jud kay ang inventory kasi dito yun nakatukoy o nakaangkla ang tamang balanse o dami ng stocks upang maiwasan ang pagkalugi at masigurong tuloy-tuloy talaga ang kita. So add-on po tayo no. So kana ding inventory kay mo na siya checklist na siya, mo na siya gabay sa imong negosyo para dili ka malugi. So dito naman tayo sa how to control the inventory. The basic idea behind inventory control is to operate your business effectively with the least amount of stock. To be able to this, you should know. Yes no, sa kuan og negosyo kabalo jud ta og when to order, kanu sa ata mo order, kanu sa ata when ang exact date. Kay sa pamamagitan kasi ng inventory is malaman natin kung unsay kulang, unsay hapit na ma-expire ang paninda or mga kanang mga baligya. So kailangan no when to order, kung unsang pizza kanu sa ata mo palit gamit ang inventory, makita nato na dadto kung kanus ata mo buy og mga bag-o or unsa baka na ba kay kulang. So how much to order? Yes, how much pila, unsa kadaghan na, then how often to order, kanus talag sarabata ka. So dito naman tayo no sa basic stock goods and seasonal goods. So basic stock goods are those which are either sold at as much the same rate all times or regularly used in productions, and seasonal goods are those that move quickly at some time and slowly than others. In a bookstore, this would include notebooks, books, and other supplies that sell heavily just before and during the opening of the classes. So dito kasi sa basic stocks, ito yung mga panindang palaging mabenta o regular na ginagamit sa production. Sa kaning mga gamit o mga goods or mga supplies, ito yung mga pangkaraniwang ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Ito yung ginagamit natin at madaling palitan o patuloy ba kanang padayon ang pagbenta or kanang si tawagan niya kanang like nabitaw siya, wala siya kaundangang halin ba or kanang padayon ang iyang halin. Kay kuan mo siya kanang mo na siya mga basic stock goods like mga dilata, mga shampoo, mga bisag unsa nga mga daily use nato nga mga gipang gamit. Unlike sa seasonal goods naman, ito yung mga pang season lang bitaw nga mga goods nga pampalito nato. Halimbawa like karon kanang kuan man ta kanang party kanang sa tawag gani Christmas party. So di ba ang ginapalit na to is like magpasko or New Year. So ang ginapalit yun na to no kay season man jud na siya. So mas halin ang mga kuan na like mga dilata nga kanang mga panggamit sa sahog sa mga salads. Mo na yung mga mabenta, mo na yung mga dapat pampaliton sa isa ka negosyante mo sa seasonal mga goods like depende bitaw siya sa okasyon or season like kanang pong mga lagi mga seasoning lagi nga mga event like ng aron mga Pasko, New Year. So kana biya og sa basic og bali-balihon na to og sa basic goods dili biya nato ma basic goods ang
ang sa seasonal kay syempre ang gamiton jud nato is kana jud mga basic kay syempre lisod pod og mogamit ka og kanang mga anang sa basic nimo gamiton nimo sa seasonal goods, di ba? Lahi ra jud kayo ang difference between the basic and seasonal. Mas kusog jud ang basic goods kay mo man ang gina-daily nato nga gina-use, unlike sa seasonal goods by year lang siya, by taon or by okasyon. Muna siya. So dito naman tayo sa the importance of marketing. Marketing is an activity that entrepreneur will be involved in for as long as the business exists. It involves everything the entrepreneur does to obtain and keep a customer, from conducting market research, developing customer profile, and positioning organizational identity in the market, to selecting marketing strategies, to determining location and how phones are to be answered and customers' complaints are to be handled. So mahalaga talaga ang marketing, no, dahil sa pamamagitan kasi ng marketing ito ay isang mahalagang gawain na mapatuloy na ginagawa ng isang negosyante habang umiiral ang negosyo. Hindi lang ito isang beses kundi ito ay isang tuloy-tuloy na proseso upang makuha at mapanatili ang mga customers. Sa madaling sabi, mahalaga ang marketing dahil ito ay ang tumutulong o ito yung tumutulong upang makikilala ang negosyo mo at maaring tumaas pa ang benta at magkakaroon ng tiwala ang mga loyal nga mga customers bitaw dahil sa imong marketing, imong mga strategies or unsaon nimo pag-handled ang mga kuani mo, ang mga customers. So dito tayo sa marketing concept and philosophy. So ibig sabihin po nito ay ang marketing concept and philosophy, ito yung nangangahulugan na ang negosyo ay hindi basta-basta, hindi ka basta-basta magsisimula, hindi ka basta-bastang mo-enter ka ng negosyo dahil lang sa isang click or dahil sa isang idea mo lang o dahil sa may naiisip kang gagawin na negosyo. So kinakailangan talaga na kay concept bitaw, na kay goal, dapat kuan ka ng sigurado jud ka nga na possibility nga mas daghan mo palit, dako kag income, kanang mas makuha nimo ba maibahuan bitaw nimo og kanang unsa jay mas kinahanglan sa mga customers sa isa ka location. Na kay marketing concept bitaw, so halimbawa nito ay may isang negosyante na gustong magbenta, may isang negosyante na gusto niyang magbenta ng halimbawa milk tea, di ba? Ang milk tea kay kuan na ba karon ka ng kanang patok na kay sa mga masa, especially sa mga batanon, like mga Gen Z. Bago siya magbukas ng negosyo ay magsasagawa siya ng survey at napapansin niyang maraming estudyante sa kanilang lugar ang mahilig sa milk tea, ngunit kakaunti ang nagbebenta at mahal pa ang presyo. Dahil may malinaw na market demand, doon pa lamang siya magdesisyon na magbukas ng milk tea business. Kung nagbibenta siya ng produkto na walang sapat na demand, kahit masarap pa ito or lami jud kaayo siya, nga kaakit-akit jud kayo, malulugi ang negosyo. Kaya mahalaga na siguraduhin may merkado muna bago gumawa o magbenta ng produkto. So ipagpapatuloy natin, no? So the foundation of contemporary marketing management and entrepreneurial success involves around the aspects of marketing concept. Mo to kung giingon. So the first component
is the customer's needs and wants. So kanang sa paggagawa natin ng negosyo is dapat talaga natin no na alam natin kung ano yung needs and wants ng mga customers para mas dako og kita, mas dako tag kita sa ato ang negosyo. The second component of the marketing concept is the organizational integration. Whether an entrepreneur starts company of 3 staff, he or she hurdles to integrate customer focused philosophy for all the people in the company. So, kuan jud no sa pagbuhat og negosyo, so dapat nagyud tayo mga staff kay sa pagsugod pa man, so need when we are starting kanang business, so we nadyo tayo mga staff, nadyo mo kuan ba mo trabaho sa ato ang negosyo, nadyo concept. So the third component of the marketing concept is the goal achievement. Marketing is oriented towards sales volume as a success measure, but it is essential to strive not just for the sales but also for the effective marketing that contributes to profitable sales. So kanideng kuan kanang goal achievement. So sa negosyo nadyo kay goal, nadyo kay kuan bitaw na kay goal. Ang goal achievement sa marketing ay kanang nangangahulugan na ang layunin na sa iyong negosyo ay hindi lang mataas ang benta, kundi may hindi mataas ang kuan ba, dili ang layunin ng sa iyong negosyo ay hindi lang mataas ang benta, kundi hindi kumikitang benta, hindi sapat na marami ang nagbebenta, hindi sapat na marami ang nabebenta, kundi naman kumikita ang isang negosyo o iyong negosyo. Kaya ang marketing ay dapat talaga no kanang epektibo ba, like effective kayo na kay goal attainment or goal achievement. May tamang presyo, tamang target sa customer at kontrolado yung kanang gastos. Halimbawa, sa isang tindahan ay nakabenta, o isang store or sa Juanita Bakha, ang isa ka store is nakabenta ng 100 products, pero dahil sa sobrang discounts, sa daghan kay siya discounts, mataas na gastos sa promotion, halos wala o logi ang kita. Ibig sabihin mataas ang sales pero hindi matagumpay ang marketing. Like kuan kanang mo lagi na daghan kag halin pero gamay ra pug ka og kita, logi gyapon ka tungod sa imong mga promotion. Nag-promote ka na sa isa ka product, daghan kag gipang apilan. So kanang mga promotion nimo, imbis maka kuan ka imbis malipay na unta tano kay nahalinan tag 100 ka products nga kuan. Like for example, ako nakoy kanang gipamaligya nga mga, for example sa man lieutenant, nahalinan kog 100 kabuk pieces, pero sa akong kita or ang akong puhunan nakuan jud siya na kanang lugi pa hinuon ko. Kay kuan man naman ko'y daghan ko gipang apilan, daghan ko ni apil ko ng promotion, nagpa-promote ko na gipang kuan ako, gipang promote ang kuan. So useless gyapon no, useless gyapon ang akong pag-promote kung ang ako ang puhunan wala na balik. Kurot lagi imong baligya pero wala ra gyapon nabawi ang imo ang puhunan. So dapat gyud na kay goal goal achievement, na kay goal attainment, basta yun na daghan siya, na kay kuan ba, nakaset ang imong goal nga dapat sa isa ka negosyo, dapat sa isa ka product dako kuog
kita, inana siya, inana ang marketing. The market research. A market research will help entrepreneurs discovers who wants to buy the product or service. In other words, entrepreneurs will be guided as to the particular market segment. Hence, entrepreneurs can focus their efforts on doing something to address that particular market segment. So sa kuan jud kana jung sa business no nato nadjud tay market research magkuan jud ta as an entrepreneurs magkuan jud ta mag-discover new things, discover like magkuan jud ta mag-research jud ta unsa joy mas patok sa masa, unsay mas kusog, unsay mas halin para bitaw dili ka lugi na kay set plan bitaw na kay kanang plano nga unsa joy mas angay nako, unsa joy angay nako ibaligya na kay mga kay kuan in order for you to be guided na kay tungod sa imong plano, tungod sa imong research na kay plano, na kay goal nga mo nay layunin mo, nay goal nimo nga mo nay gusto nimo mahitabo na kuan bitaw kanang mag-research ka sa mga public nga mga research o unsa jay mas nindot ways, unsay mga ways or paraan nga mas dako jud kag income na kay kuan bitaw na kay para bitaw maka-focus ka na kay lagi naka-set plan bitaw na goal achievement nga mahitabo. So the ari na no in specific terms, market research will guide entrepreneurs as to the following to nakay guide bitaw sa buhato nimo like dire define your product or service, establish your product or imong serbisyo, define your market, who are your customers, o kinsa imong target ana nga negosyo, kinsa imong kinsa mo palit ana imong mga negosyo, identify what motivates those customers to buy your products, unsay mga paraan nga unsay mga paraan nga moakit nga mas ganahan sila sa imo ang produkto nga paliton nga maingganyo sila ba ana. Reach your customers through advertising, publicity, and sales goals. Compete with other companies providing the same products or services. Position your products in a marketplace. Understand your industry and how your company fits in. So sa through kanang marketing strategies bitaw, so kailangan pwede po ka mo undergo anang mga promotion mo kuan kag advertising para mas makilala or mas makabalo sila, mas ilado ang imong product mo, undergo ka ana. It's either pwede ka mag-survey, through survey gamit ang calls, sales calls, like mahatag ka og mga kuan kaya kanang mga mga tawag anang mga mura bitaw mga brochure bitaw mga inana nga mo ni mga samples sa imong products, which is kana nga mga ways is mas ma-attract sila, kuan bitaw sila, murag maakit sila nga I will buy this product nga maganahan nila through that research, unsay mga ways, unsay mga through research bitaw is guided ka unsa imo ang buhaton. So diri na ta sa where to get information is library research. The academic and library setting are valuable data providers, particularly those institutions whose library facilitate are updated and computerized. Yes, sa market market research, so pwede ta mo duol diha sa library research nga na kuan na bitaw na na public na or na publish na bitaw siya through library or through library
research diha ta makabalo og unsa joy kanang ang mga importante diha nato magather ang mga diha nato magather ang mga importante nga details or data nga which is provided na bitaw nga kuan kanang uh, through provided na is updated jud siya and updated jud ang mga information niya through research man gud is kuan ka ba kanang makabalo ka og kanang unsay mas maayo, unsay mas nindot ug unsa pay mas ikapaayo pa sa imuha og magbuhat ka og negosyo kay through research di ba guided ba gyud ta na kanang gaantag informations unsay mga new ideas on how to akit the customers or the mga masa. So, mao na niya akong giingon no sa ganina survey. So, questionnaire survey. So, basic radyo kaayo siya no. Through kuan magkuan ka og negosyo, magkuan jud ka og mga questionnaires or survey para makabalo bitaw ka og unsa joy kanang patok sa masa kanang unsa joy needs sa isa ka customers or unsa joy end demand ani nga kani nga location or kani nga lugar through survey questionnaire is pwede nimo siya through cellphone or personal interview. Mas maayo man gani og personal interview kay diha nimo mahibaw-an og unsa joy mas maayo, unsa joy kanang ganahan nila, unsa joy mas gusto nila. Pwede pod by mail, telephone, mga basic tool bitaw mo man siya mga gamit, mga basic tool. Trade association meetings and trade shows and in the long term it pays to be a member of trade association. Pwede pod magpakuan ka og mga associations meetings magkuan og ganang pwede ni magkuan sa kuan na kano kanang dali kay sabton inana siya. Diri pud sa existing research report. So if the business proposition refers to an existing product or services is deemed to growing and hence you are going into such fields of business, there must exist information or subject in the recent years that could be of help to the entrepreneur. So look out ka ng mga kuan og magbuhat ka og kanang negosyo, look out gyud ka ng mga existing research report mulantaw ka ana sa mga internet unsay mga katong mga past years or past report nga mga research is lantawon to nimo og unsa jay mas maayo nga mga ways or mga paraan para mas patok ang imuang unsa na kanang ang imong negosyo kay kuan gud na dapat man gud mo undergo po ka sa kuan ba kanang sa mga nauna nga mga pag-aaral o mga datos tungkol sa mga produkto o mga serbisyo kung ano yung mas nagpapakita kung ano yung unsay demand o patuloy pa nga kanang bitawng kanang tuloy-tuloy ang lago ng isang negosyo at sa pamamagitan ng through existing research ay ito yung magsisilbing gabay sa mga negosyante bago pumasok sa isang negosyo. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang panganib ng pagkalugi like na kuan bitaw through kanang existing research report is di kampante sila bitaw before sila mo take og risk mag-research gud ang isa ka negosyante para bitaw ma-prevent ang unsa may mga bad nga mahitabo sa isa ka negosyo. Halimbawa, bago ka magbukas ng milk tea business ay mulan taw jud ka og kanang mga recent kuan bitaw mga recent reports na motoy giingon nga unsa jud mga patok gamit ang mga survey questionnaire, survey personal interview. Ginaana nga makabalo bitaw ka unsa jud mga patok sa mga
mga masa or mga kabataan. Dahil dito ay mas malalaman mo na mas ano ba kanang patok siya o sa pamilyang term niya dako jud siya income sa imo ang kuan, dako siya igo sa imo ang negosyo. So next is sa published market statistics. There are published market statistics for some product lines by trade association or private market research organizations which entrepreneurs can simply buy or subscribe to. So ibig sabihin po nito ay sa pamamagitan ng published market statistics ay ito yung mga datos tungkol sa mga merkado na inilalathala ang trade association o pribadong research sa isang organization na pwede mong bilhin o pwede ka mag-subscribe bitaw as a negosyante. Nakakatulong ito upang malaman ang dami ng demand, presyo or sa mga trending karon nga mga produkto or mga serbisyo. Bukod dito ay mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa mga eksperto, like sa mga expert na bitaw sa mga negosyo. Pwede ka mo sangguni ana, pwede ka mo duol ana nila ug unsay mas maayo nga buhaton nga pwede ka nila magabayan bitaw og magabayan or unsa na maistoryahan or unsa jud sakto. Halimbawa, bago ka magbenta magtinda og mga soft drinks, bumibili ang mga negosyante ng mga publish statistics tungkol sa benta ng soft drinks sa bawat taon. Statistics kuan gud siya kanang math biya na siya anang may bawaan nimo og kanang unsa jud demand, unsay demand nga karon nga mga kuan mga karon nga bulana, tuiga, adlaw or unsa ba, pwede ka mo konsulta na through pud sa mga experts is kuan unsa bitaw unsa jud mga maayo ba, unsa jud target nimo, unsay tumong nimo nga mas mapaayo or mas mapahanay pa ang imo ang negosyo. So dito naman tayo no sa phantom products and direct marketing. So phantom products, this is done by smart entrepreneurs in developed countries. So ibig sabihin po nito is ito yung mga produkto na ipinapakita muna sa merkado bago ito aktual na gawin, bago siya aktual nga buhaton upang makita kung may demand ba or may interest sa mga customers. And dito po sa direct marketing is dito naman ito yung paraan ng marketing kung saan ang negosyo ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga customers upang manghikayat ng benta or mga feedback or mga tugon. Parehong estratehiya ang ginagamit upang masiguro ang epektibong benta at tamang produkto sa merkado. Halimbawa, ang isang entrepreneur ay nagpapakita ng bagong smartphone concept online bago ito gawin at tumingin at tingnan kung may mga tao bang may interest na paliti o bilhin o paliti ito. Kasabay nito, nagdadala siya ng email, social media, messages and potential buyers para makabili agad. Direct siya nga direct siya makapalit. Pwede gamiton ang mga emails, through emails and social media. Pwede direct na kana manggong phantom kay ikuan nimo siya ba kanang ipakita nimo unsay like i-flash nimo panitan magkuan ka sa billboard, ipakita nimo sa mga tao or sa mga masa nga nag-launch ka og for example cellphone bago ka mag-launch og kanang cellphone, ipakita na nimo, magbuhat ka og billboard, then i-flash na nimo unsa kanindot ni kanindot ang cellphone nga imong gi-launch, pero wala pa na nimo siya nabuhat, bali mo lang gipakita ba nga mo ni mga bag-o niya nga mga improvement na bago nga mga
sikat nga mga cellphone nga bago nga mo padulungay diri sa nga imong naimbento para sa mga tao pero wala pa nimo siya nabuhat. Through questionnaire or survey dito nimo makita kung naabay ganahan, naabay dito nimo makita sa checklist, makita nimo dito kung naabay ganahan or dito nimo makita ang feedback sa mga tao nga nindot ni ang imong gilaunch nga products. Then dito na din siya direct marketing. So kuha na dayon. The customer will communicates through emails or social media messages. Message na din ang mga potential buyers para makabili agad, direct sila makapalit. Sa ganitong paraan ay alam na nila kung sulit ba ang ilang palit kay nagpakita man ka og mga advertisement, nag-launch ka sa palitan sa billboard, na makita nila ang imong bag-o nga product. So, dito naman tayo sa wholesalers and agents. So, wholesalers, this is where the producers or manufacturers generally dispose or sell their products who in turn sells in the same to the retailers or end users. Kung kaning wholesalers, so familiar ka na to ng wholesalers, no? Sila yung sila yung tagapamahagi, sila yung mag-expose, sila yung taghatag or tag-deliver na sila yung nila ang produkto ba then or manufacturers sila then ipanghatag ra din nila sa yang mga retailers or mga customers dato nila bali kuan siya ba punduhanan bitaw siya like kuan siya moy sino tawag ni ha kanang mga wholesalers mo po ni makipag-ugnayan sa katong mga iyang mga kaalyante kanang mga iyang mga retailers or resellers mo na siya wholesales ba bali siya mo ang nagdala sa mga produkto din iyara din ipangkatag-katag mo siya kunik-kunik ning naanan siya ba halimbawa ang negosyo ng snacks ay bumibili mula sa wholesaler dahil mas mura kaysa direkta sa manufacturer. Kailangan niyang alamin kung saan matatagpuan ng wholesaler at paano mag-order sa ganitong paraan maayos sa tuloy-tuloy ang supply. Kanang through po yung wholesalers is kanang mga customers kay pangitaon yun na sa mga customers or sa mga masa mangita yun sila or mas gani sila mo kumpra sa mga wholesalers kay mas kuan magud sila mas di sila mabugatan sa presyo, maka-discount sila or di sila kanang dili sa mamahalan or makuan sila ba makapamura sila nang magamay pa gani ang presyo kaysa dadto jud ka sa kanang main branch jud ka ang inana bali mura siya ikaduha man ata na siya sa bali ikaw may gikasaligan bitaw nga inana diha ka na wholesaler sa isa ka products then daghan kay mga anak nimo dayon ang kanadang agents, if a wholesaler is necessary, the entrepreneur must determine how to reach them. Mo reach din sila ba? Kanang mga entrepreneur, mo duol din na sila sa imuha. Mo na siya. Next one is pricing a service. So, pricing a service, unlike a product where everything can be quantified to arrive at production costs, rendering services involves human efforts and other parameters or factors of production which are quite difficult to quantify. So, ang pricing service, ito yung mas komplikado magudi siya kaysa sa produkto dahil hindi lahat ng gastos ay madaling masusukat. Di ba ginato madaling masukat ang gastos. Ang serbisyo ay nasasangkot ng human effort at iba pang mga factors nginaana. Halimbawa kanang sa pricing service. Halimbawa is kana bitang feel nako is pareha mo og presyo panlitan sa isa ka salon pareha ang mabayad sa shampoo or mga ginagamit sa pambuhok is
palitan duha ni siya ka tindahan. Kani manggod ang pricing as service is palitan duha ka tindahan. Kaning isa ka tindahan is kaning duha ka tindahan parehas sila og mga presyo sa mga 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 gamiton sa pangriban. Pero ang kalahian lang is ang serbisyo or ang stylist kay syempre no pareha mo og mga presyo or pricing sa imong products pero lahi og quality ang serbisyo nga gipakita sa customers. Like lagi ana mahal siya og pricing sa iyong products or pareha mo products nga pareha mo pricing sa isa ka products pero bati ang quality, bati ang serbisyo nga gihatag sa customer. So mas nindot jud no bahalag so magdaog ra gyud siya sa magdaog ra gyud ang serbisyo, ang efforts sa isa ka stylist. Pareha mo lagi mo og pareha mo og presyo sa imong negosyo pero lahi man og serbisyo nga ipakita sa imong customer. So mas patok ang katong nindot og quality nga gipakita sa customer. Mas daghan nga manghikayat ba nga hala dadto ta ni bahalag mahal or basta kay nindot ang quality, nindot ang result mo na siya sa pricing service. So diri na punta no. The three elements include labor cost. This includes salaries, wages, and benefits paid to the employees, as well as contractors, subcontractors, and subcontractors who perform, supervise, or manage the service business. So sa pagbayad jud sa kanang mga service fee, so kuan jud no kanang mo hatag jud ka o sa imong mga employee kay tungod sa iyang good services mas kuan bitaw kanang ganahan ka mo. Siyempre, mo bayad jud ka sa imong mga tauhan, sa imong mga staff. Na jud siya labor, na jud siya mga service fee, na jud kay labor ana imong mga staff, na jud kay bayad ana, na jud mga wages bitaw, mga benepisyo nga makuha sa mga imong kuan sa employee. Dito naman sa overhead expenses is ito yung mga indirect na gastos na kailangan upang mapatakbo ang negosyo. Kabilang dito ang insurance premiums, depreciations, so pa siya, mga kagamitan, business forms, renta office, supplies, at membership fees. Mahalaga ang pag-alam ng mga overheads upang tama ang presyo ng serbisyo at masiguro ang kita ng negosyo. So kana yung overhead expenses is dana jud ka mulukat jud kag mga papilis or mga documents para makabalo jud ka og unsa jud tamang pagpresyo, pagpricing sa imong products or mga services kay para para dili ka gansi, di po ka lugi kay kabalo naman ka og sa mga SRP, mga meaning sa SRP, suggested retail price. Mayroon na magkuhan mo kag mga insurance premiums, mga gastos, mga expenses, mga mayroon na siya. So the last one no is ang profit. So profit this refers to the amount of income earned after all costs of producing and providing the service have been met. When calculating the price of a service, profit is applied of the same manner as markup on the cost of the product. So syempre basic na jud kay na profit no mao na jud na ang imo ang kuan income unsay ang imo ang halin or imong
kita mo na siya pasabot anang profit. Like diha na mag-meet ang kuan ang imong kita, imong ginansya og ang imo ang puhunan. Diha nimo mahibaw-an og nabay ni kuan ba nabay development, nabay improvement, na wala ba ka nalugi, basin dako ba imong nagasto kaysa sa imong nakita or unsa ba. Then halimbawa bitaw ana is para pod na po kay kita, aside sa kanang kita sa imong kuan sa imo ang products, is pwede po ka magpalitan palitan ka na bitang kuan sa pwede nimo magamit bitaw ang imong service as a kuan talent fee. Like for example diha sa anang manicurista, ang minimum wage gyud anang panlitan lang ha, magbayad ka ng mga imong mga bayad panlitan 250 ang gi-avail sa customers. So mag-add-on ka para sa imong talent fee or sa imong service, sa imong personal service bitaw, like TF bitaw, talent fee ba, pwede ka magpakuan og magpa-add-on ka og talent fee 20 pesos. Kanong 20 pesos is pwede na siya mo padulong sa imong sa imong earn or sa imong profit or kanang kita nimo, mas mudako pa sa nga mumukuan pa bitaw, mas manimit pa, mas nidako pa ang kita nga kuan sa imong gi-expect, mas mudako pa sa imong gi-expect nga amount nga kita nga madawat nimo or kuan nimo sa imong negosyo. Mo na siya profit, ang income sa kuan sa imo ang negosyo din na mag-meet ang gasto tanan diha na tanan. Og maura to ma'am, thank you. Salamat po.